Okay, magandang gabi po mga kababayan. Yes, isang tulog na lang. Hindi. Isa ngayong gabi at bukas ng gabi. Although bukas ng gabi, siguro wala nang matutulog, no? Dahil sasalubong sa bagong taon. Yes, today is the day before na sumalubong tayo sa New Year. And today, meron pong importanteng nangyari. Ito nga po ay yung pag-approve ni President Bongbong Marcos sa ating 2025 national budget. At ano po ba ang masasabi natin ng taong bayan? For me, opinion ko tungkol dito sa napaka-controversial na national budget na umabot ng 6.5 trillion pesos. At yun nga pong naging controversy dito sa budget na ito ay yung tungkol sa budget na ibinigay sa DepEd at sa DPWH. Na ang pinagtatalunan po ay kung bakit pinakamataas ang ibinigay na budget sa DPWH at pumangalawa lang yung DepEd na dati-dati ito po ang nasa constitution na dapat mabigyan ng pinakamalaking budget. Although, as I've said yesterday, hindi ako gaanong pabor. Kasi nga, hindi naman nakukuha sa laki ng budget ang ikatatalino ng ating mga kabataan. Whether you agree with me or not, ako sa obserbasyon ko kasi, ganun. Kasi, kahit na sobrang laki ng budget, ganun pa rin naman ang resulta. Dahil yung mga kabataan natin ay tamad ng mag-aral, wala ng pangarap, kundi mag-TikTok at mag-ML. Maglaro. Anyway, ang naging problema, naging issue malaki, ay yung pagkakaroon ng naging nasapawan ng DPWH sa laki sa na-assign na budget sa DPWH as compared to DepEd. Ngayon, kaya natagalan na pirmahan ni Pangulo itong budget na ito ay dahil nga dito sa controversy nito na maraming mga netizens, maraming mga sektor ng ating lipunan ang nagreklamo at nagprotesta na may nagsabi pa na maaaring makompromiso ang presidency ng ating Pangulo. Pwedeng ma-impeach daw kapag sinang-ayunan yung budget na ginawa ng Kongreso. So, natagalan, inabot ng 10 days more para pag-aralan ng gabinete ng mga economic advisors ng ating Pangulo with a promise na it will be signed today, December 30. At yun nga po, napirmahan na po. Okay na, may budget na. Kagaya ng sinasabi ni ano ba yung papel ni Miss Amina Pangandaman na pasalamat na lang tayo, may budget tayo. Hello? Pasalamat daw tayo kasi may budget. Parang hindi naman ako believe dun sa sagot na yon. Ngayon, ito po ang mga naging resulta ng pagkakaantala ng pagpirma ng Pangulo. So, ang ikinakagalit po ng taong bayan, ng mga concerned sectors, na yun nga po na DepEd na binigyan ng mas mababang
amount kaysa DPWH. Ngayon, ito ang ginawa ng Malacanang, no? Well, when we say Malacanang, it is not only the President alone who make the decision, kundi yung buong team ng Pangulo, yung economic team, economic managers. Ngayon, ito ang nangyari. DepEd pa rin ang may pinakamataas, ang number 1 on the list na may pinakamataas. At pumangalawa, ang DPWH. Pero, ang difference, the difference is so slim na para bang, buti pa hindi na lang binago. I mean, masabi lang na binawasan yung DPWH. Gasino man ang ibinawas. Kasi nga, yung budget para sa DPWH na recommended by Malacanang was only 800 plus billion para sa DPWH na nung pagpunta doon sa Kongreso, ginawa nila itong 1 trillion plus, 1.1 trillion. So may nadagdag na 288 billion. Itong 288 billion po na ito yung mga isiningit na mga proyekto ng mga kongresista at senador. Yung ginagawang mga project-project kagaya ng mga kalsadang binubungkal, nagpapalit ng bagong kalsada, mga basketball court, yung mga ganon. Ang ginawa ng Pangulo, ng the team, the economic team, including the President, ay binawasan po ng 26 billion yung isiningit ng mga kongresista na 288 billion. 288 billion less 26 billion na binito ng Pangulo. Ito yung mga isiningit-singit. Although, ang isiningit ng mga kongresista at senador was 288 billion. Ang binawas ng Pangulo is only 26 billion. Ni hindi nga nangalahati. Meaning, sobrang liit naman po ng ibinawas. Basta, kumbaga, parang pinagbigyan lang ng Pangulo yung hinaing, yung protesta ng mga tao, ng taong bayan. Idinagdag doon actually, it's not only the Department of Education, but the education sector as a whole, which consists of the DepEd, CHED, Commission on Higher Education, yung TESDA, yung mga tungkol sa education, government agencies, kagaya ng TESDA, ganyan-ganyan. Mga government financed. So, it's not only for DepEd, but the whole education sector. Ngayon, so, ang pumangalawa, yung education sector was assigned with 1 trillion 55 billion. 1.55 trillion. 1.055 ganyan, trillion. And DPWH was next with 1 trillion 0.007 billion. Trillion. 1.07 trillion. Trillion pa rin. Kasi nga, yung isiningit po na amounting to 288 billion, ang ibinawas lang ng Pangulo is only 26 billion. Which is, binawasan yung AKAP, yung mga ayuda, but it was not completely
deleted. Binawasan lang. So, binawasan. Nandoon pa rin yung malaking portion ng mga isiningit. So, ano po kaya ang ibig sabihin nito? Pinagbigyan both. Ang ginawa ng Pangulo natin, pinagbigyan pareho. Pinagbigyan, pero mas pinagbigyan ng pabor yung mga kongresista at senador. Malaki pa rin ang isiningit. At pinagbigyan din yung reklamo ng taong bayan na gawing pinakamalaki yung budget ng education sector. Mas malaki, pero kasino man yung inilaki. Only 50, around 50 billion. Although, ang 50 billion is sobrang laki na nun. Di ba? Hindi ko nga ma-imagine gaano karami ang 50 billion pesos. Pero kung ikumpara natin doon sa napunta sa DPWH, sobrang maliit po. Sa totoo lang, masyadong maliit. Halos wala. Halos wala naman eh. Although nga po, ang sinasabi ko, itong sa napunta na budget sa DPWH na karamihan ay mga singit ng mga kongresista, mga senador, na mga project-project nila. Mga pa-project-project ko, no? But ito yung mga nalalagyan ng mekaniko. Yung nasisingitan ng mga SOP. Yan. At syempre kasi ayaw ng Pangulo na magtampo o magalit ang mga senador at kung ang House of Congress, kongresista at senador, kasi nga mag-eleksyon, kailangan nila ng pondo. But siguro ko naman next year, after the elections, so 2025, the budget for 2026 and 2027, baka naman wala nang masyadong mga singit, mga paipit, di ba? Sige, pagpasensya natin kasi wala eh, takot yung Pangulo eh. Parang ano siya, hindi niya kayang, he should not incur the ire of the Congress people. Ayaw niyang magtampo, ayaw niyang magalit. Ibig sabihin, hindi naman pala kaya ng Pangulo natin na siya talaga, no? Pero kung si Digong yon, although, siguro ko, yung si Digong, kaya naman niya na nahahawakan sa leeg yung mga tao, mga opisyal, kasi binubusog niya siguro. Ganun din. Okay. So, ito na nga po. So, napagbigyan yung mga tao, yung pinaka-issue na dapat yung DepEd makakuha ng pinakamalaki na pondo. Okay, check. Pero pumangalawa pa rin yung DPWH, kung saan yung mga ghost project, mga walang kakwenta-kwenteng mga project, mga good for nothing projects, mga napupunta sa bulsa, kumbaga, ng mga politiko. Not only the congressmen and the senators, but it will trickle down to the lowest level. Mayors, governors, kapitanes, di ba? Ganun. Ang ikinasama ng loob ko, yung hindi ko nagustuhan dito sa nangyaring ito, kasi although yung DepEd okay na yun, okay na yung DepEd, okay na sa kanya yung 1 trillion. After all, hindi naman lahat yan mapupunta sa mga estudyante, sa totoo lang. Marami din dyan mapupunta doon sa mga nagkukurakot dyan sa Department of Education. Malaki din ang anomalya dyan.
So, tama na yon. Ngayon, ang hindi ko approve, yung hindi ko matanggap, ay yung DPWH na sobrang laki ng pondo na supposed to be, para sa akin, yung malaking pondo na yan na ipinatong, inilagay sa DPWH, dapat po yan inilagay doon sa DND, sa Department of National Defense. Dahil para sa akin nga po, importante na bigyan ng mas malaki. Dapat nga National Defense pangalawa sa DepEd Para sa akin National Defense, Armed Forces Modernization. Dahil nga po, may malaki tayong problema sa ating seguridad, sa ating national security. Hindi mo talaga maintindihan ang takbo ng utak nitong mga mambabatas natin. Kung bakit isinasantabi, niyuyurak-yurakan lang yung aspeto ng depensa, security, defense, national defense, both internal and external defense. Napakadelikado po ng lagay natin. Kung wala lang ang Amerika at mga kaalyadong bansa, matagal na tayo nasakop ng China. Kaya nga po importante na palakasin natin ang ating depensa. Pero tingnan nyo ang nangyari, ang ginagawa nitong mga mambabatas na to, nasaan yung national defense? Panglima. Mas mataas pa yung DILG, mas mataas pa yung DOH. Wala akong reklamo doon sa agriculture. Yung agriculture came at number 3. Was it number 3 or 4? Basta yung number 1 is education, number 2 was DPWH, number 3 was agriculture, number 4 yung DOH, and DILG, education, DPWH, agriculture, DOH, DILG. Paano nangyari yun? Nandoon yung DILG sa Panglima po yung DND. At napakaliit. Yung budget po ng DILG, ng National Defense, kasing laki lang po noong amount na ipinatong nung mga mambabatas doon sa DPWH na mapupunta sa kanila, sa mga bulsa nila. Nasaan ang malasakit sa bayan? Diba? Hinapabayaan lang itong national defense natin. Pinaka-importante po ito. Para sa akin, mas importante yung national defense kaysa dyan sa lintik na DPWH na yan. DPWH dapat ang mapunta doon sa bottom. Kasi walang kakwenta-kwenta ang kanilang mga ginagawa. Covered court? Puno na ng covered court. Ilang covered court para sa isang barangay? Lahat na barangay sa buong Pilipinas mayroon ng covered court, pero walang tigil ang kalalagay ng mga projects, mga pondo para sa covered court. O saan na pupunta yung para sa covered court? Sa bulsa, di ba? Pinapabayaan yung defense. Hindi ko po maintindihan. Kitang-kita naman po ang lagay ng bansa natin na delikado po ang ating seguridad. Mayroon tayong kaaway na superpower na gustong sumakop sa atin. Hindi naman pwedeng aasa na lang tayo sa Amerika, sa Japan, sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Sana po ay maging katulad tayo ng Israel. Tingnan mo ang Israel. Napakalit. Sus Maria Josep, kasing laki lang yata ng Luzon ang Israel. Pero tingnan mo, hindi matalo-talo ng mga pinagtutulungan ng mga nakapaligid na bansa, pero hindi na matalo-talo. Magaling ang kanilang depensa.
Ganun po sana ang mangyari dito sa atin. Although, kaibigan natin ang mga nakapaligid sa atin na mga bansa, pero meron po tayong isang kapitbahay na demonyo. Gusto tayong sakupin, gusto tayong angkinin. Binubuli tayo. Inaapi-api tayo, pinagnanakawan. Pinagnanakawan tayo ng mga teritoryo. Pinapakialaman. Ito naman kasing mga nandiyan dyan sa ating armed forces. Bakit pa kasi ibinubulgar yung mga gustong bilhin na armas? Kailangan bang i-broadcast na kesyo may bibilhin tayong missiles, may bibilhin tayong mga F-14, mga barkong pandigma? Hindi dapat binubulgar. It should be top secret. Confidential dapat. Depensa nga eh. Paano mo didepensahan ang sarili mo kung lahat ng mga meron kang suot-suot na bulletproof, i-broadcast mo, naka-bulletproof ako eh. Hindi mo ko kayang patamaan kasi naka-bulletproof ako. Mariusip, bakit kasi napakatabil man itong mga taga Sino ba yung nagdadaldal na yon? Mga taga dyan sa defense. Bakit kailangan magpa-press con? Ang tatanga naman. Kaya nga tayo mayroong intelligence fund, intelligence sector. Dahil ang security element kailangang sikreto. Top secret. Kung tayo man ay gumagawa, nagpo-produce tayo, halimbawa nagmamanufacture tayo ng mga kung ano-anong mga high-tech na armas, dapat sikreto. Depensa nga eh. Ano yung ginagawa nitong mga opisyal natin? Nagbabalak na bumili ng missile system sa Amerika. Ibu-broadcast pa? Press con? Yung China nga kasi nakasubaybay lagi. Buso-buso lagi eh. O ngayon, nagpaplano parang kinontra na. Pinapakialaman nga eh. Nangingialam. China, it's none of your business. Diba? It's none of your fucking business. Pakialam ninyo kung kami ay mamili ng missile o nuclear. Wala kayong paki. Dahil kayo nga, tad kayo ng kung ano-ano mga high-tech na weapons. Kung kayo sinisecure nyo ang bansa ninyo, bakit kami hindi namin sisecure ang bansa namin? Kaya lang, itong mga opisyal natin, ang tatanga, ang tatabil. Broadcast ng broadcast. Baka naman kasi, kaya hindi natin tinataasan ang budget ng national defense kasi umaasa tayo sa Amerika na yung Amerika ginagastusan yung ating defense, yung ating mga EDCA sites at may balak pa na maglagay uli ng pinakamalaking naval base and air base. Kagaya nung noong araw, yung Subic Naval Base at saka yung Clark Air Base, yung pinakamalaking military installation ng Amerika, outside of America, na pinalayas nung mga dilawan. Kaya nawalan tayo ng depensa. Ngayon, ibinabalik ng Amerika. Pero ito namang mga anti-America, mga anti-Marcos, masasabi ba natin na mga makabayan ng mga ito? Kinukontra lagi yung scheme ng how to secure our country. Hindi naman natin kaya na, as of now,
wala tayong kakayanan na depensahan ang mga sarili natin. Dahil nga, hindi ninyo binomodernize yung ating armed forces. Both air and army and everything. Umaasa tayo sa Amerika. Pero, ang iba dyan, kontra ng kontra. Sana, yung mga kumukontra dyan, sa tulong ng ibang bansa, lalo ng Amerika, kayo ang gumawa ng paraan na kayo magpanukala na itaas ang lakihan ang budget para sa national defense. Alam mo, itong mga nasa gobyerno natin, hindi mo maintindihan ng mga utak Naturingan na kayo ang nandiyan sa gobyerno, dapat sana kayo ang mas matalino kaysa sa amin. Pero, parang, ang tatanga. Sa totoo lang. Tanga kaya? Tanga nga ba? Or, puro lang pansarili kasing interes? Walang pakialam. Walang pakialam sa bayan. Walang malasakit sa Pilipino. Lalo na yung mga dyan, yung gusto magpatalsik sa Pangulo. Kasi, ang loyalty ay wala naman sa Pilipino, kundi nasa foreigner. Di ba? So mga kababayan, ito po yung nangyari sa ating budget. Nabawasan nga yung DPWH at nataasan naman yung DepEd, kakarampot, bariya. Although wala naman ako, okay na yun para sa DepEd, okay na yun. Total, hindi nyo naman nagagawang patalinuhin ang kabataan. Sabi ko nga, wala sa budget yan. Hindi yan nasa budget. It's not the budget. Ang reklamo ko ay itong DPWH na dapat sana yung laki ng ipinatong sa DPWH, sana ipinatong yan doon sa National Defense Department. Yung DILG nga, ano ba yan? Para sa DILG na yan? Ano yan? Mga pangsweldo ng mga government officials siguro. Yung Department of Health, okay, sige, dapat mataas din yan. Pero yung DPWH, my goodness, tsaka yung DILG, so, education, national defense, food security. Ibig sabihin, agriculture department. Yung tatlong yan, dapat para sa atin. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil hindi po tayo minamahal ng ating mga opisyal. Diba? So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood and see you next time. Peace.